Tayo po ay nagpapatuloy po sa atin pong tema for this month of September. Christ's power is the answer, multiplying the harvest. Makikita po natin yan sa Acts chapter 1 verse 8. Sabi po dyan sa Acts chapter 1 verse 8, sige po, makibukas po tayo sa atin pong mga Biblia. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Sa Tagalog po, ang sabi po dito, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Ang Diyos po ang magpala sa Kanya pong banal at makapangyarihang salita. Pinamagatan po natin ang atin pong mensahe sa umaga pong ito, Empowered for a Purpose. Doon po makikita po natin sa Acts chapter 1 verse 8, binanggit po dyan na tatanggap po tayo ng kapangyarihan. You will receive power. Pwede po ba nating banggitin, sambitin po natin, power. Amen. Kapangyarihan ang tatanggapin natin mula sa banal na Santong Espiritu na ipagkakaloob ng atin pong Ama. Sabi po dito, where do you get strength when life gets tough? Saan po tayo kumukuha ng lakas kapag tayo po ay kumakaharap sa mabibigat na hamon o laban sa buhay? Ang iba pong mga tao ay nagdedepende sa kayamanan, money. Others relies on connection. No? Lalo na sa atin pong kasalukuyang panahon ay talagang kailangan mo ng connection o kapit o yung mayroon kang sasandalan na mga may impluwensyang tao. While others lean on their own willpower. Sa sarili nilang lakas, sa sarili nilang talino. But as a believer, tayo po na mga nakakilala at mananampalataya sa atin pong Diyos na buhay, our greatest source of strength is not in ourselves. It is in the power of God through the Holy Spirit. Amen po ba? Before Jesus ascended into heaven, He gave His disciples this promise. You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. He knew they could not fulfill the mission on their own. Alam ng atin pong Panginoon na hindi nila kaya na gawin ang mga misyon kung wala po ang kapangyarihan ng banal na Santong Espiritu. Kasi ang tao ay likas na makasarili. Likas po tayo na sarili nating gusto ang atin pong sinusunod. They needed something beyond human strength. They needed divine power. And the same is true for us today. Kung sila po ang mga disipulo ng atin pong Panginoon ay hindi makakagawa ng mga kamanghamangang bagay, hindi magawa ang misyon na pinapagawa ng atin pong Panginoon, ganon din po tayo. Tama po ba? Wala po tayong kapangyarihan, kakayanan na gawin ang mga bagay na pinapagawa ng atin pong Panginoon sa atin pong buhay kung wala po ang kapangyarihan ng atin pong Panginoon. Alam na alam po ng Diyos yan. Now, the promise of power, numeral number 1. Jesus did not say you might or maybe. He said, you shall receive power. This is a sure promise. Ito daw po ay talagang sigurado na ibibigay ng atin pong Panginoon. The word for power is dunamis, from which we get the word dynamite. It means dynamic, explosive ability, power that shakes things up and changes lives. And the source of this power is not money, talent, or position. The source is the Holy Spirit. He is God's gift to His people, enabling us to live victoriously and fulfill His mission. So ang atin pong pag-usapan ngayon ay kapangyarihan at ang Santong Espiritu. Siya po yung bida ngayon. So, tatangkain po natin na tanawin ang saan po ba nanggagaling ang kapangyarihan na ibibigay sa atin ng atin pong Panginoon. Number 2, biblical demonstration of God's power. Mayroon lang po akong
iilan para makita po natin at ma-remind po natin tayo kung gaano po ba makapangyarihan ang Diyos nating sinasamba. So, throughout Scripture, God has revealed His mighty power. Let us look at a few examples. Number 1, power over nature. Ito po yung pagkakataon po na ang mga Israelites po, nung sila po ay nasusukol at maabutan na po ng mga sundalo po ni Pharaoh, mga mighty warriors, ay nawalan po sila ng pag-asa. Dahil wala na po silang matatakbuhan, sila po ay masusukol na at sila po ay mamamatay doon po sa lugar na yon. Pero mayroon pong ginawa ang Diyos. Alam po natin ito. In Exodus chapter 14 verse 21, dito po pinakita ng atin pong Panginoon na makapangyarihan sa lahat kung paano po niya hinati ang Red Sea. Amen po ba? God parted the waters so Israelites could walk. Hinati po yung dagat. Wala pa pong tao o kilala po natin na makapangyarihan na pwede pong humati ng dagat. And take note, nung hinati po yung dagat, ang nakalagay po sa Biblia, lumakad po sila in the dry land. Isipin niyo po, ako po ay nabigyan po kami ng pagkakataon, umuwi po kami ng probinsya at yung bahay po namin ay napalibutan po yan ng palayan. Ang palayan lang po ito pag pinatuyuan mo po ito, aabutin po yun ng ilang linggo o ilang araw bago po ito matuyo kapag nakababad sa tubig. Ito po, dagat. Talagang lifetime nakababad po yung lupa sa dagat. Magiging putik po yung ilalim po nun. Pero nung lumakad po ang mga Israelites, tuyo po. At umaalikabok pa. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ang atin pong Diyos na buhay? When we face impossible situation, a closed door at work, financial struggle, or black path, alalahanin po natin na mayroon pong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kaya pong mag-open ng dagat para tayo po ay makalakad. Mag-open ng mga opportunity para tayo po ay masolusyonan ang atin pong mga problema. Amen po ba? Ganun po makapangyarihan ang Diyos nating sinasamba. Pangalawa po, yan po ay sa Old Testament. Sa New Testament naman, power over nature. Jesus calms the storm. In Mark chapter 4 verse 39, in the middle of the raging sea, nung nagkaroon po ng bagyo sa dagat, habang ang atin pong Panginoon ay natutulog, natatakot po ang mga disipulo. Takot na takot po sila. Ginising po nila ang atin pong Panginoong Hesus. At nung time po na nagising ang atin pong Panginoon, sinabihan lang po niya, be quiet, be still. Tumahimik po yung bagyo. Tumahimik po yung storms. Ganun po kakamangha ang atin pong Diyos na buhay. We all face storms. Tayo po ay, sa buhay po natin, wala pong taong hindi dumaharap ng problema. Tayo po ay dumadaan sa mga problema at pagsubok, mga dagok sa buhay. Una lang po niyan, financial storms. Kung nakapila na po yung mga bills natin, maraming pong bayarin, tapos nagkataon pa na kahit naghahanap ka ng trabaho, hindi makapasok ng trabaho, may mga pagkakataon, ganong sitwasyon sa buhay. Pero, alam po natin na ang Diyos po, kapag tayo po ay nagtitiwala, ang Diyos po ay nagpo-provide. Amen po ba? Ano pa po ang mga storms sa atin pong buhay? Family storms. Ang kaaway po kasi ay, sabi po ng John chapter 10 verse 10, the thief cometh only to kill, to steal, and to destroy. Ang kaaway ay pumarito para magnakaw,
pumuksa at pumatay. Wala po siyang ibang gagawin kundi guluhin, sirain ang pamilya. Kaya sa buhay mag-asawa, hindi po pwedeng wala pong problema. Tama po ba? May pag-aaway. Pero ang kakaibahan lang po sa atin pong mga mananampalataya, kapag dumarating pong matinding problema, mayroon po tayong Diyos na lalapitan. Pero mayroon pong mga pagkakataon na talagang nililiglig yung mga problema at pagsubok na talagang minsan yung partner natin ay yun pa yung ginagamit ng kaaway para tayo po ay, yung pamilya ay mawasak. Kaya nga po, napakarami po ngayon sa ating kapanahunan na halos hindi na uso yung kasal-kasal. Nagli-live-in na lang, nagsasama na lang kasi parang ganon din naman, nakikita. Kinakasal, binibless, pero after all, wasak ang pamilya. Napakarami pong mga pamilya po na talagang dumadaan po sa mga ganong pagsubok. Kaya nga po, nung pinasa po ng yung divorce bill ay napakarami pong gustong maipasa po ito. At napakarami din pong galit po sa atin pong mahal na senador. Dahil hindi po ito katanggap-tanggap. Kasi ang solusyon kapag hindi nagkakasundo ay hiwalayan na. Mayroon nga po nung sinusulong po nung dating House Speaker na kapag hindi mo na gusto, yung kapartner mo ay divorce na. Yun po yun lang yung dahilan kapag ayaw mo na. Pwede po ba yun? Di ba sabi po sa mga matatanda, hindi po yan katulad ng kanin na kapag mainit ay iluluwa mo. Amen po ba? Yun po ang ginagawa ng kaaway. Marami pong problema. Pero, salamat dahil tayo po'y nakakilala sa atin pong Panginoon. Alam po natin kung paano po iluhod ito. Alam po natin kung paano po labanan ito, ang mga taktika ng kaaway. Bibilisan ko po. Hailstorms. Yung dumaraan po tayo sa bagyo. Dumaraan po tayo sa mga sakit karamdaman. When sickness or uncertainty shakes us, emotional storms, ito po yung nangyayari kapag tayo po ay nagkakasakit. Yung iba po ay nawawala ng pag-asa, natataranta, natatakot. Ako po personally, salamat po sa buhay po nila Pastora na sila pong ginamit para, hindi ko po alam na meron po pala akong ganong karamdaman at medyo malala na po pala. At nung meron pong tinatawag na hyperthyroidism, isa pong sakit na pambihira. Ang immune system ay inaatake ang pituitary gland. Kaya po yun po yung dahilan na sobrang pagbaba po ng kalusugan, ng pagpapayat. At hindi lang po yun dahil apektado po yung heart, nagkaroon po ng chronic heart failure. So sabi po ng doktor, inirefer po ako nung isang doktor sa cardio, and yun po, nandun po yung medication at maraming pong laboratory. Ngayon, after po ng ilang balik ko po sa doktor, sabi ko, Dok, kailan ko po ito ititigil yung gamot? Sabi po ng doktor, ng espesyalista sa puso, lifetime na yan. Kasi pag hindi mo na ititigilan mo yan, babalik at babalik yan, mahirapan kang uminga. Nag-isip po ako, sabi ko, bata pa po ako, tapos nag-maintain ka na napakaraming gamot at hindi lang po basta bibilin mo dahil napakamahal pag patungkol sa puso. Ang mahal po ng gamot. Nag-isip po ako. Kasi tao lang po tayo, minsan nag-aalala, pero ni-remind po ako ng Lord. Sabi ko, tao lang siya. Bagaman ginagamit po ng Diyos ang mga medicine para tayo po ay pagalangin. Actually, pag may sakit na, hindi na po, ang gamot po ay hindi lang po para pagalingin tayo, i-maintain na lang. No? I-prevent na lang ko yung mga pag-atake o ano. So,
Bagaman ito po ay ginagamit ng Diyos, yung mga medicine, yung mga doktor, para tayo po ay gamutin, pero sa atin pong kapanahunan, kailangan pa rin natin ng himala ng Diyos. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ang Diyos? Kailangan pa rin po natin. Higit po natin kailangan ang kagalingan na nagmumula sa atin pong Panginoon. Now, kapag dumaan ka sa mga ganong pagsubok, dumaranas ka ng emotional storms. Yung iba nagkaroon ng mental problem, no, nauso po yung ganong problema, depression, anxiety. So, yun po yung atake ng kaaway, pero tayo po na mananampalataya, just like the disciples, we sometimes cry to our Lord, "Don't you care that we are perishing?" But the Spirit reminds us, Jesus in the boat, He has authority over the wind and the waves. He can bring peace in the middle of chaos. Kaya po ng Diyos na gawin po ang mga bagay na atin pong mga kinatatakutan. Nung isang araw lang po, yung asawa po ng pamangkin ni Sister Divine, umuwi na sa langit dahil inatake. Sabi ko, Lord, may purpose ka pa naman po sa buhay ko. Di po ba? Kapag may purpose pa ang Diyos sa buhay po natin, may extend po yung buhay natin, pero pag hindi na po tayo nagpapagamit, yun po yung nagre-remind sa akin kasi actually, last month pa naman po ako napagturo for service, pero ang pagtayo ko po ay nagkaroon po kasi ako ng tinatawag na ministry crisis. Nung pagtayo ko po, yun po yung pang 2 years ko na hindi na tumayo. For 16 years po na nagpapagamit sa atin pong Panginoon. Nagpapahinga po tayo, pero hindi po pala, hindi talaga. Pero dumating po talaga sa buhay po natin na ganung sitwasyon sa buhay. Pero God is always reminded us. Ang Diyos po ay mabuti sa atin pong buhay. Amen po ba? Number 3, mapapakwento po ako, power over fire. God answered Elijah with fire from heaven at Mount Carmel, proving He is the true God. Nung time po na yon, 400 plus prophets ni Baal ay nagkaroon po sila ng competition. Mag-aalay po sila kung sino po yung Diyos na makapagbababa ng apoy ay siya po yung totoong Diyos na sasambahin. Now, si Elijah ay nag-iisa lang po. Hinamon po niya ang mga prophets of Baal at doon po sila nagkaroon po ng competition sa Mount Carmel. Halos lumubog na ang araw, hindi pa rin po napapababa ang apoy sa mga prophets ni Baal, ang Diyos na sinasamba nila. Nagpatulo na sila ng dugo, umiyak na sila, sumigaw. Pero wala pa rin pong bumaba na apoy. Pero si Elijah po, nung nag-aalay po siya, kinatay na po yung iaalay ni Hinanda at mga kahoy, pinalagyan pa po ng kanal sa palibot. At pinabuhusan po niya 3 beses hanggang umaapaw po yun ng tubig yung kanal. Binasa po ng lahat po. Pero dininig pa rin po ng Diyos na bumaba po ang apoy at natupok po ang alay. Ayun po ang nagkaroon po ng turnaround. In just one night, nagkaroon po ng revival na bago po ang buong Israel sumamba po muli sa atin pong Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Ang Diyos po ay, sabi nga po, yung kanta po ng ating pong Pastor Joey na kinumpos, ikaw ang Diyos na sumasagot, dumidinig ng panalangin, bawat daing, bawat higbi, ay iyong nababatid. Amen po ba? Ang Diyos po ay, kapag tayo po'y dumudulog, dinidinig po niya ang atin pong mga panalangin. Kahit tayo po ay likas na makasalanan, humihingi lang po tayo ng tawad, manumbalik lang po tayo sa atin pong Panginoon, didinig po ang atin pong Diyos. When we surrounded by unbelief or falsehood, God's power proves His truth and silences the enemy.
Gusto ko pong i-connect yung kasalukuyang nangyayari ngayon, pero hahaba na po ako. Pero tandaan po natin, sa kinakaharap po nating hamon at laban, wala pong magiging tagumpay kung wala pong laban na atin pong pagtatagumpayan. Wala pong breakthrough. Amen po ba? Ang Diyos po ang nakakaalam ng mas malaking plano, mas malaking picture sa gagawin niya sa atin pong minamahal na bansa. Pangapat po, power over death. Jesus raised Lazarus from the dead, showing that not even death can stand against power, against God's power. Maybe something in your life feels dead, a dream, a relationship, or your hope, but God can bring it back to life. Ang Diyos po ang kaya pong magbalik sa lahat po ng ninakaw ng kaaway. Number 5, power through weak vessels. In Acts chapter 4, verse 13, dito po makikita po natin na ang mga disipulo ng ating pong Panginoon, sila po ay mga ordinaryo, uneducated men, became bold witness after being filled with the Spirit. You may feel ordinary, weak, or unqualified, but God delights in using surrendered people to display His extraordinary power. Ang Diyos po natin ay makapangyarihan sa lahat. At lagi po itong binabanggit ni Brother Eddie, God is addicted to use the ordinary man to fulfill God's purpose. Makikita po natin yan sa 1 Corinthians chapter 1, verse 26 to 28. Basahin lang po natin. Brothers, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things to the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. He chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not, to nullify the things that are. Yun po ang paboritong gamitin po ng Diyos, yung mga mahihina, para hiyain po ang mga malalakas. Kaya hindi po hadlang po na tayo po ay mga mahihina. Ordinary lang po tayo. Para i-witness, para gumawa ng mga himala at gagamitin tayo ng atin pong Panginoon para gumawa ng mga kamangamanghang bagay. Now, pangatlo po, the purpose of power. Acts chapter 1 verse 8 tells us the reason why gives us the power. You shall be witness to me. Number 1, to empower us for witnessing. The Spirit gave us boldness to speak about Christ. Peter, once fearful, preached at the Pentecost, 3,000 were saved. Grabe po, no? Yung anointing po ng atin pong Panginoon. 3,000 po kaagad ang naligtas, kumilala sa atin pong Panginoon. Tayo po ay kaya pong gamitin ng atin pong Panginoon kapag tayo po'y napuspos ng banal na Santong Espiritu. God empower us to witness. Ako po ay nag-aral po ako ng college kasi galing po ako ng probinsya. Siyempre, Bisaya. Hirap pong hugutin yung mga salita paano bigkasin. At nag-aral po ako sa TUP Manila. Siyempre, pinapatayo po para ipakilala. Ayaw ko pong tumayo dahil nahiyang-hiya po ako. Dahil siyempre mga kaklase ay kukutsain ka. Sabi po ng teacher, yung professor po namin, ibabagsak ko kayo pag bibigyan ko kayo ng bagsak na grade pag hindi ka tumayo. Hindi po talaga ako napilit, hindi po ako tumayo. Kasi mahiyain. Mayroon po tayo likas na mahiyain. Hindi po ako yung people person na kapag nagkikita ay talagang unang nag-approach. No? Hindi ko po alam paano hugutin yung mga salita. Pero
Dahil po sa kapangyarihan ng atin pong Panginoon, marami po akong kwento. Napunta po ako ng Taiwan, trabaho. Napunta po ako ng Qatar. Yung mga kumpanya ko po na napuntahan ko po for God's glory, nagkaroon po ng gawain. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Diyos. Isang ordinaryong tao, nung dumating po ako ng company ko, talamak po ang immoralidad. Karamihan po sa department ko ay karamihan mga engineer, pero mataas po ang tingin nila sa sarili. Pagdating po ng Sabado-Linggo, wala pong mga foreign, wala pong mga Taiwanese. Sa loob po ng department po namin, nagpapalabas po yan ng mga porn movies. Lumalakas po, kumakalabog po yung dibdib ko. Lord, anong gagawin ko? Alam niyo po, ang nakakalungkot dahil dati pong mga leader ng GIL po, yung mga nandun. Umiiyak po ako sa Lord. Pero binigyan po ako ng lakas para magsalita. And after that, nagkaroon po sila ng takot sa Panginoon. Kapag pumapasok po ako sa department dahil nahiwalay po ako, sabi mo, nandiyan na si Brother Joel. Tago nyo na yan. Pag pumasok po ako doon, wala na pong mga movies na nililigpit na po nila for God's glory. Kapag tumindig ka sa katotohanan, kasama mo ang Diyos. Nagkaroon po ng gawain, pero bago po nangyari yon, na-encourage ko po yung 3 ko pong kasama na mag-pray. Nandun po kami sa ilalim po ng mga machines, malalaking machines. Wala po kaming place para hindi po kami besturbo. Ang ilalim po ng dormitory po namin ay mga machines po yon. Napakakapal po ng dilim, pero nandun po kami lumuluhod, umiiyak. For God's glory po, nagkaroon po ng gawain. Ganon din po sa Qatar. Hindi po ang kahinaan ang magiging hadlang natin kapag tayo po ay nagtiwala sa atin pong Panginoon. Sabi ko, Lord, hindi mo lang ako dinala dito for the purpose na kumita. Paano tong mga tao na to hindi ko masisiran? Bigyan mo po ako ng lakas. Ang ginawa-gawa po ko po, nagpray. Nung nagpray po ako, binigyan po ako ng idea ng Lord. Sabi po ng Lord sa akin na pag may mga bagong dating, kumustahin mo, salubungin mo at ipag-pray. Yun po yung ginagawa ko nag-umpisa. May kasama ko po akong isang kasama sa trabaho. Pag dinala ko, sama-sama lang din siya. Kinumusta po namin. Pag mayroon po kaming kunting pera, ay bigay po namin mga pagkain, kunting pagkain, at pinagpipray po sila. Wala pong tumatanggi. Dahil bago pa lang po silang pumunta doon, kabado po sila, sino po yung mga madadat na nila. And then, after that, mayroon pong nireveal ang Lord, mayroon po pala doon na mga may sakit. May mga sakit sa kidney na inoperahan. Nung dinalaw po namin, doon lang din po sa dormitory po namin, ibang building. Umiiyak. Kasi nagkakaroon sila ng halagahan. Mayroon palang taong nagkikare sa kanila. Ang likas po kasi sa tao na kapag malakas pa ay walang pakialam sa Diyos, hindi kinikilala. Kinikwento po niya na yung mga kasamahan niya, kung wala sa kulungan, patay na. Kung gaano po karumi yung buhay niya. Iba't iba po ang babae ang kinakasama, pero doon lang po niya na-realize, nung siniran po namin, umiiyak sa atin pong Panginoon. Sabi ko, Lord, you're amazing. Hindi po namin alam kung paano ito, pero ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng direksyon, paano natin ma-reach out ang mga taong nangangailangan ng atin pong Diyos. Nangangailangan ng pag-asa. Amen po ba? Pangalawa po, to transform our lives as a living witness. People need to see Christ not only in our own words, but in our action. Paul was radically changed from persecutor to preacher.
ang atin pong buhay ay patuloy na binabago ng atin pong Panginoon para tayo po ay magiging effective na maging witness ng atin pong Panginoon. Like a broken appliance restored and powered off, our lives become living testimony of God's testimony, God's transforming spirit. Marami po akong kwento, no, pero tinatiman na po tayo. Marami pong mga karanasan kapag tayo po ay naging inaamin natin sa ating sarili na wala tayong magagawa at isinusuko natin sa atin pong Panginoon. Number 3, to enable us to perform God's work. Healing, deliverance, and miracles confirm the truth of Christ's message. Example, Peter healed the lame man in Acts chapter 3. Ginagamit po ng atin pong Panginoon ang mga disipulo niya para magpagaling, gumawa ng himala. Para maging epektibo ang gawain po ng atin pong Panginoon. Again, marami po tayong testimony po. No? Naalala ko lang po na pumunta po kami umuwi po kami sa Aurora Province. Bagong dating lang po kami ay nabalitaan na po namin yung uncle ni Sister Divine na paulit-ulit na po sa hospital. May sakit din po sa puso. At siyempre, busy po kami sa bukid, sa farming. Pangalawang ospital, kinukonvict lagi ako ng Lord na puntahan. At ang lagi ko pong sinasabi, Lord, bigyan mo po akong pagkakataon. Sorry dahil hindi ko napuntahan. Pangatlo, hindi ko pa rin po napuntahan. So, sabi ko, Lord, wag mo po siyang kunin. Nung pangatlo pong ospital, ang dinig po ang kwento po ng mga tao ay malapit nang mamatay. Araw na lang po ang bibilangin. At nagpapaalam na ang mga anak ay dumating na. Ayaw nang pumunta muli sa hospital kasi nawala na ng pag-asa. At pinuntahan po namin ni Sister Divine dahil yun po yung conviction ng Lord. Siniran po natin ang salita ng Diyos. Sabi ko, may purpose pa ang Diyos. May gagawin pa ang Diyos sa buhay nyo. Umiiyak. Alam nyo po, simula po nang pinagpipray po namin, hindi na po muling binalik sa hospital. Sabi ko, Uncle, pag nakakaramdam ka ng panghihina, punta ka lang sa akin, ipatawag mo lang ako, puntahan kita at mag-pray tayo. Yun po yung ginagawa niya. Ang problema, tuwing umaga, pinapapunta na ako doon sa bahay nila kasi gustong makarinig ng salita ng Diyos. Nagkaroon po kami ng gawain doon. For God's glory po, lumakas po siya. In-extend po ang kanyang buhay. Kaya pong gamitin ng Diyos ang atin pong buhay. Kapag tayo po ay sumusunod tayo sa pinapagawa ng Diyos. Amen po ba? Marami pong mga taong may sakit at karamdaman. If we are willing, kahit tayo po ay ordinaryo, makasalanan, kaya tayong patawarin ng Diyos, kaya tayong gamitin ng Diyos para gumawa ng mga kamanghang bagay. Hindi tayo ang gagawa. Naalala ko po yung kwento ni Nanay Rose. Wala po si Nanay Rose. Pagdating po namin, ay si Brother Joel, may ginawa yung himala eh. Sabi ko, hindi po si Brother Joel ang gumawa ng himala. Ang Diyos po ang gumawa ng himala. Nung time daw po na nagpipray, habang nagpipray po after ng preaching, kagad po niyang naramdaman yung himala ng kagalingan sa kanyang. And then, that is the work of the Holy Spirit. Ginagamit lang po ang buhay po natin kapag willing tayong magpapagamit, gagawa po ng mga himala ang atin pong Panginoon ng kagalingan. Naalala ko po yung asawa po niyan, hindi pa po pumanaw. Naalala po, nandito po yun si Kuya Randy. Naramdaman ko po yung presence ng Lord. Pinatawag ko po si Tatay Lupando. Kapag dumating po yun, inaakay po natin, sino pong nakakaalala? Hindi po siya talagang inaakay po hanggang sa makaupo. Pero nung pinagpipray, after po ng pinagpipray po natin, ayaw nang magpahawak, lumakad, nag-CR, mag-isa. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos. Isang ordinaryong tao, mananampalataya kapag tayo po'y nagpapagamit sa Diyos.
gagawa po ng mga himala ang Diyos if we are willing. Dami po tayong nangyayari even sa GIL Maria na binigyan tayo ng pagkakataon na manguna sa isang panambahan. Mayroon po isang kapatiran doon na gawain. Bulag po siya, nabulag po dahil sa diabetic. Sabi niya, Pastor, pag nakakita lang ako, bumalik lang yung paningin ko. Magsisimba na ako linggo-linggo. Tuloy-tuloy po yung gawain po natin hanggang sa itong kapatiran po na ito ay nanumbalik po ang kanyang paningin at actively nagsisimba, nagpupuri sa atin pong Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Ang Diyos po ay hindi maramot. To enable us to perform God's work, marami pa pong mga kamanghamanghang bagay ang gagawin ng Diyos if we are willing na magpagamit sa atin pong Panginoon. To expand God's kingdom everywhere, from Jerusalem to the ends of the earth, the gospel pushes us beyond our comfort zone. Ang buhay po natin ay kayang gamitin saan man tayo mapunta. Now, this is inimpress po ng Lord sa atin. Tayo po ay dinala po ng atin pong Panginoon sa saan mang larangan, sa kumpanya, kung tayo man po ay estudyante, sa eskwelahan. Hindi po nagkataon na dinala po tayo ng Diyos sa lugar na yon. Kaya po ng Diyos na gamitin tayo para ibahagi ang kanyang salita. Magkaroon ng gawain sa lugar po na yon. At kapag patungkol po sa gawain, pinagpipray po natin, mabilis po ang tugon ng Diyos. Amen po ba? Gagawa po siya ng kaparaanan, magbibigay po siya ng taong makakasama po natin para ma-fulfill po ang kalooban ng Diyos na magkaroon po ng gawain sa bawat kumpanya, saan mang lugar na mayroon po, dinala po tayo ng atin pong Panginoon. Amen po ba? Now, ito po yung time po na tanungin natin ang ating sarili at saliksikin. How many years na po tayo doon sa lugar na yon? Baka paulit-ulit nang nangusap ang Diyos. Pero hindi lang po natin pinapakinggan. It is time na mag-pray po tayo. Hindi po ang talino galing para maging epektibo tayong maging witness ng atin pong Panginoon. It is a yielded vessel, yung nagpapasakop at willing na sumunod sa kalooban ng atin pong Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos. Now, how to receive power? Wait on God's promise. Disciples stayed in Jerusalem until the Spirit came. So, ito po, antahin po natin ang mga mensahe ng atin pong Panginoon, yung mga Rhema word, yung mga pinapagawa ng Diyos sa atin. Nangyayari lang po ito kapag tayo po'y nagdi-devotion, dumadalo sa mga gawain ng atin pong Panginoon, lalo na ang mga gawain ng pananalangin. Napakahalaga po ito. Number 2, surrendered fully to God. In Romans 12:1, surrender your body as a living sacrifice. Yun po sabi po ng atin pong Panginoon. Isuko natin ang atin pong buhay sa atin pong Panginoon. God feels surrendered vessels. Ito po yung time na ang mga plano natin, ang mga pangarap natin ay pagkatiwala natin sa Diyos. At kung ano yung plano ng Diyos sa atin pong buhay, yun po yung mangyayari. Number 3, pray and seek the Spirit. In Luke chapter 11, verse 13, Jesus said, "The Father gives the Spirit to those who ask. Persistent prayer brings in feeling." Isang karanasan po sa gawain po sa GIL Maria, kung saan doon po tayo dinala. Umatin po kami doon. Naratnan po namin na ang attendee ay 12, 14.
Habang po ako nagtuturo, Sister Divine naman po ang nagpapakanta at nagigitara. Actually, wala pa pong gitara po noon. Ang ano po namin, yung sa tamburin, nag-iisang instrument po namin sa tamburin. At ang multimedia po natin ay yung Manila paper na ginaganon. And pray po kami. Naranasan po natin, kung naalala nyo po, yung Church on Fire, inimpress po ng Lord at yun po yung ginawa po namin. Pray kami dahil malaki po ang pangangailangan. Bukod sa wala pong masyadong attending, wala din pong masyadong mga worker, wala din pong instrument. At that time, nagbubuntis na po si Sister Divine sa pangatlo naming anak. Habang lumalaki na po, tumataas po yung pressure kasi sino na pong magpapatutugtog, magigitara, at magpapakanta. Mayroon naman po siyang kapalitang magpapakanta. Pray po kami ng pray. Yung prayer po natin na hindi yung methodical, yung ginagawa po natin as the Spirit leads, yun po yung ginagawa po natin. Hanggang sa na-empower po yung mga kasamahan po natin. At yun, grabe po yung himala po ng Diyos. Kasi nag-pray po kami ng instrument, nag-pray po kami ng sinong tutugtog. Kung mayroon pong tutugtog, magbibigay po ang Lord na magtutugtog. Wala pong mga instrument. Mag-pray po kami ng willing na magpagamit. Wala din pong mag-train. Pupunta po kami sa main. At yun po ay tatakbuhin ng 24 kilometers. Yun po ang nangyayari. Pero ang Diyos po ay hindi nawawalan ng katugunan, kasagutan sa kanyang mga panalangin. Night after night, iniiyak po namin sa Lord. Kasama po yung pressure na paano mangyayari pag nanganganak na Sister Divine, lumalaki na po yung tiyan. Alam niyo po, nagbigay po ang Lord ng isang kapatiran, galing pa po sa United States. At hindi lang po siya ordinaryong musician. Kasi composer siya all around. Nagtuturo po siya about sa music. Kasama po ang mga high-tech na mga instrument na package deal po ang binigay po ng atin pong Panginoon. Pwede ba palakpakan natin ang Diyos? Hindi na uubusan ng Diyos ng mga tao, ng mga bagay na pwedeng gamitin natin sa kanyang gawain. Lagi pong may katugunan ng Diyos. Umiyak po kami dahil from walang instrument, nakabili po kami ng acoustic guitar, napuno po yung instrument, ang pulpito, nandun po yung may organ, lahat po, pati yung mga speaker, sound system po, sa kanya na po binigay. Ganun po ka-amazing ang Lord. Ang Diyos po ay totoo sa kanya pong mga pangako. Hindi lang po niya binigay yung hinihingi po natin, susolusyonan pa niya ang mga problema na sa tingin natin ay magiging balakid sa ating paglilingkod. That time po, nagkaroon po ng revival ang church. From konti lang pong attendee, dumating po sa puntong umaapaw po yung church. Di lang po yun. In 3 months, nakapagbukas po tayo ng 2 extension service. Just amazing. Hindi po yun gawain ng tao. Gawa po yun ng Diyos. Ganun po ang Diyos ka mabuti kapag we are desperate na hilingin sa atin pong Panginoon na iparanas niya ang kanyang mga himala. Marami pa pong, sabi ko nga, marami po tayong kwento pagpatungkol po sa mga ginawa po ng atin pong Panginoon. Marami po tayong mga karanasan, pero hindi po limitado lang po ang atin pong oras. God is a powerful God. When we pray and seek the Spirit, ang Diyos po ay hindi po, kung tayo pong mga magulang na makasalanan, kapag humingi na ang atin pong mga anak ng tinapay, hindi po natin bibigyan ng bato. Kahit wala po tayo, maghahanap po tayo ng paraan para i-provide ang pangangailangan nating mga anak. Tama po ba? Tayo po na mga makasalanan, how much more ang atin pong Diyos. Obey in faith, the Spirit is given to those who obey. Step out in faith and God supplies the power. In my conclusion,
our power is limited. But God's power is limitless. Without the Spirit, we are like light bulbs without electricity, designed to shine but unable to do so. But when connected to the source, we shine brightly for Christ. Sa panghuling pananalita po, tayo po ba ay nakaplug in sa banal na Espiritu? Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu? Will you allow Him to empower you? Not for your own glory, but for His mission. Tayo po ay tumayo po sa presensya po ng atin pong Panginoon. Gagawa po ang Diyos ng mga kamangamanghang bagay. If we are willing, if we are yielded, if we seek Christ. At alam po natin, ang Diyos po ay laging tumutugon. Hindi po siya nagwi-withhold ng kanyang mga pangako. If we are desperate enough, God will use us mightily beyond our ability to think and pray. God can pour out His power. Naghahanap lang po ang Diyos ng mga babae at lalaki na willing magpagamit sa ating pong Panginoon. Ang mga disipulo ng ating pong Panginoon ay maraming kwento pag binasa po natin Biblia. Pero gusto po ng Diyos na gumawa ng kwento sa atin pong mga buhay. Mga kwento, mga patotoo na magbibigay kalalutian sa atin pong Panginoon at magdudulot sa mga tao na lumapit sa atin pong Panginoong Hesus. Ang mga himala po ng atin pong Panginoon ay hindi para sumikat tayo, para tayo ay sabihing magaling, ay yan si brother ay magaling yan. No. Lahat po ng mga bagay sa ministeryo ng Diyos ay lagi pong nakaturo sa atin pong Panginoong Hesus. At marapat lang po na ibalik sa Kanya ang lahat ng karangalan. God can use you. Tayo po'y umawit sa atin pong Panginoon as we welcome the Holy Spirit. Feel the presence of God. Feel the Spirit. Ginagalang kita, banal na Espiritu. Gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, panahanan mong lagi ang puso ko. Taas po natin ang atin pong mga kamay tungo sa langit. Manatiling nakatuon. God is ready to pour out His power. The anointing of the Holy Spirit. Ginagalang kita, banal na Espiritu. Kung nais nyo pong matanggap ang kapangyarihan ng banal na Santong Espiritu sa buhay ko, maaari po bang humakbang po kayo papalapit sa nagpapakumbaba, pulpitong ito? Panahanan mong lagi. If you want to be used by God for His glory, manatiling to be effective in His ministry, come, banal na Espiritu, kailangan kita. Yes, Lord. Manatili ka sa buhay. We need you, Holy Spirit. Gawin ang we need your power. Banal na Espiritu. Ngayon, oh, Holy Spirit, fill this place. Abutin mo, O God, ang iyong mga anak. Empower your people. Give them the boldness. Give them the faith, Lord. Itaas mo, O God, ang antas ng pananampalataya.
sa lahat ng mga may kabigatan, sa lahat na may sakit at karamdaman. Lord, you have the power to heal them. You have the power, Lord, to touch them, to comfort them. Oh, Shara Baba Baka Handara Shatara. Sa lahat po ng mga kumakaharap ng mga mabibigat na problema, may pangangailangan ka sa atin pong Panginoon. Come. And God will fill you. And God will touch you. And God will bless you. Ano man ang iyong pangangailangan, ano man ang iyong problema, come to God. Come. God is a loving God. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay sumasagot. Tumutugon sa mga taong nagpapakumbaba, lumalapit sa kanyang harapan. Mayroon kang matagal nang pinapanalangin. Kakaroon ka ng takot. Tatanggalin ng Diyos ang takot na yan. Bibigyan ka ng tapang, boldness to share the Word of God. Ano mang mga hadlang na ginagawa ng kaaway, kayang wasakin ng Diyos sa kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu. The power of His anointing will break the yoke of the enemy. In the mighty name of Jesus. Oh, Shakarabaka Handarabaka Shak. Lord, you know the heart of your people. You know them, Lord, one by one. Lord, sa oras po na ito, touch them, Lord. I pray, Lord, for your mighty hand to reach upon them, Lord. Patuloy mo po silang abutin. Nothing compares to this place. Mayroon po dito na nanlalamig sa ating pong Panginoon. You face to face. I worship you. Lord, revive them, Lord. Revive their faith, Lord, in the mighty name of Jesus. Continue, Lord, to strengthen them, Lord. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Santong Espiritu. Patuloy, O God, na kumilos po. Patuloy, Lord, na abutin mo, O God, ang iyong mga anak. Patuloy, Lord, na pagharian mo, O God, ang bawat isa sa amin. Patuloy mo, O God, na gamitin mo, Lord, para sa iyong kalooban. I worship you. Hallelujah, I'm reaching for your heart. Thank you, Holy Spirit. Hold my life. Thank you, Holy Spirit. Drawing me closer to you. That's your I people. feel your power in you. Yes. Hallelujah. Touch. Touch. I can see you face to face. Let your anointing fall. Fill them, Lord, with your awesome power. Fill them, Lord, with your presence. I'm reaching for your heart. You hold my life in your God will use you even before. From this day on forward, may gagawin ang Diyos sa iyo. Gagamitin ka ng ating pong Panginoon. Not by your ways, but God's ways. God will use you for His purpose. God will use you to heal the sick. Anointing to come down. To work for the miracles. To be the channel, Lord. Ang iyong mga anak. Channel of the miracles. Signs, wonders, and miracles will accompany to those who believe. If anyone who is thirsty, let him come
And out of her spilling, and fill the out of her with spilling, the rivers your will flow. power. Thank and you, Holy give us Spirit. Strength Thank you, Holy Spirit. for this hour. Thank you, Holy Spirit. We are We bless your holy name. Oh, hallelujah. to come down. Thank you, God. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for the anointing of the Holy Spirit that flow within, that out of their belly, the rivers will flow. Thank you, Holy Spirit, that you empower your people to carry your purpose, to carry the works, the healing, miracles. Patuloy, Lord, ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, that those who believe will accompany with signs, wonders, and miracles. This is not about the position, but it is about the faith. The faith, Lord, of your people, that willing, Lord, to surrender, willing, Lord, to obey, willing to hear your word, for us to be effective in this ministry. Lord, gumawa ka pa po ng marami pang mga himala sa bawat pamilya na narito, Panginoon. Patuloy kang magliwanag. Patuloy kang gumawa ng mga kamangamangang bagay. At hayaan mong makita ito sa bawat komunidad, bawat kapitbahay, Panginoon. Hinihiling namin, Lord, ang iyong glory. Ang glory mo, ganang siyang makita sa amin pong mga buhay. Hindi ugad ang mga kapintasan, hindi ugad ang mga kahinaan, hindi ugad ang mga kasalanan. Bagkus, Panginoon, ang iyong kapangyarihan na kumikilos sa bawat pamilya, sa bawat anak mo na narito, Panginoon. Salamat po, Diyos. We declare, Lord, from this day on forward, you will use your people for your glory. Salamat po, Panginoon. Gagawa pa ka pa ng mga maraming kwento. Kwento, Panginoon, na maglalapit sa maraming mga tao. Nakikilala sa iyo. And Lord, allow us to be yielded to your Holy Spirit. Allow us, Lord, and give us the desire and passion na dumalo sa bawat pananalangin, sa bawat gawain. Na patuloy, Lord, doon kami mapupuspos. Doon lalo mo kaming gagamitin. At lalo mo po kaming patuloy, Lord, na gamitin for your purpose, for your higher purpose. Hindi namin alam kung ano po ang mayroon kami sa aming hinaharap, but one thing is for sure, kapag ang amin pong buhay ay nilalagak sa iyo, Panginoon, kailanman hindi po kami maging talunan. Kami ugad ay mananagumpay at patuloy, Lord, nang walang gawa tangka ng kaaway na makapanaig sa amin pong mga buhay. As you use our life, Lord, cover us, Lord, with your most precious blood. Lahat ng amin pong mga tinatangkilik, lahat po ng amin pong mga pamilya, tahanan, negosyo, anumang pinagkatiwala mo, Panginoon. Lord, patuloy, O God, balutan mo po ito ng banal makapangyarihang dugo. Kaaway ay nagingit-ngit sa galit, but Lord, ang iyong kapangyarihan ay hindi kailanman madadaig. Dahil ikaw, O God, ang makapangyarihang Diyos. Walang maitutumbas sa iyo. Kapag kami, O God, ay naglagak ng pananampalataya, ikaw, O God, ay Diyos na mabuti, na magpuprotekta at magpala
at magbibigay sa amin ng kapangyarihan para magtagumpay sa anumang hamon sa buhay. Marami pong salamat, O Diyos. Sa iyo po namin ibinabalik, Lord, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa natatanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.